Kumusta? Naisip mo na ba kung paano yung isang parang sinaunang utos, libo-libong taon na ang nakalipas, galing pa sa Mesopotamia, may kinalaman pala sa mga pinagkakaabalahan mo ngayon, sa trabaho mo o kaya sa personal mong buhay? Kasi ngayon, titignan natin yung isang mahalagang linya ng pag-iisip mula doon sa mga material na binigay mo. Ito yung tungkol sa tawag kay Abraham na maging pagpapala daw sa lahat. Silipin natin, paano ba ito nagsimula? Tsaka paano sinubukang dalhin ito ng Israel? At paano daw ito nagpapatuloy hanggang ngayon? Baka na nga sa pamamagitan mo pa. Oo, tama. At yung mga pag-uusapan natin, base sa mga ideya galing sa, alam mo na, Genesis, Exodus, Isaiah, pati mga sulat sa Bagong Tipan. Ang punto natin dito, hindi lang yung pagbabalik tanaw sa kasaysayan. Hindi lang history lesson. Eksakto. Kundi para maintindihan natin ano ba yung prinsipyo dito na parang totoo pa rin hanggang ngayon. At ano yung hamon nito para sa atin sa kasalukuyan. Okay, sige. Simulan na natin. Balikan muna natin si Abraham. Based sa nabasa natin sa Genesis 12, grabe yung utos sa kanya. Iwanan lahat, bayan, kamag-anak, pati bahay ng tatay niya para pumunta sa isang lugar na, hindi pa niya alam. Oo, Radikal na pagtitiwala yun, di ba? Iwanan mo lahat para sa isang pangako lang. tama. Malaking step of faith yun. Pero kasabay nung utos may pangako din eh. Gagawin siyang dakilang bansa, palalakihin yung pangalan niya. At ito yung pinaka-importante siguro. Sa pamamagitan niya, pagpapalain ang lahat ng pamilya sa buong mundo. Yun yung susi. Ala, hindi lang para sa kanya ang design para dumaloy sa pamamagitan niya papunta sa iba. Parang blueprint na ito para sa global impact, hindi lang personal na pakinabang. Wow, nakakaintriga yan. Parang si Abraham, prototype siya ng isang visionary leader. Yung focus niya hindi lang sa sariling tagumpay, kundi sa pagiging daluyan ng mas malaking kabutihan. Para sa iyo na nakikinig, paano kaya ito nagre-resonate sa iyo? Sa trabaho mo, sa pamumuno mo? Tapos, mula kay Abraham, yung misyon na yan na ipasa raw sa bansang Israel. Tinawag sila, di ba, bilang kaharian ng mga pari at banal na bansa sa Exodus? Hmm. Ano kayang ibig sabihin nun, kaharian ng mga pari? Parang sila dapat yung magiging tulay, sa pagitan ng Diyos at ng ibang mga bansa. Hindi lang sila para sa sarili nila. Tsaka tinawag din silang ilaw sa mga hintil sa Isaiah. Ang layunin, ipakita nila yung karakter ng Diyos, yung kanyang katarungan, awa, kabanalan, sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Okay. Pero parang nabanggit din doon sa mga material na hindi naging consistent ang Israel dito, tama? May mga panahon daw ng inward turn. Yung naging masyado silang self-absorbed. Oo, yun nga. Nakalimutan daw yung misyon para sa labas. Nahumantong pa nga sa pagkakatapon nila, yung exile. Grabe. Parang paalala rin to sa atin, na kapag nawala sa focus yung mas mataas na layunin, baka mapunta sa maling direksyon yung mga ginagawa natin, kahit sa trabaho o sa organization. At dyan na nga, pumapasok yung sinasabing katuparan ng pangako kay Abraham sa pamamagitan ni Kristo. Ayon sa Galatians, pinalawak niya yung sakop ng pagpapala, hindi na limitado sa lahi. Hindi na lang para sa mga Hudyo. Oo, para na sa lahat ng bansa, sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. At ang simbahan naman daw bilang royal priesthood, parang echo nung tawag sa Israel ang nagpapatuloy ng misyong ito. Ito yung Great Commission, di ba? Na maging saksi hanggang sa dulo ng daigdig. Okay, ang ganda ng pagka-trace natin mula kay Abraham hanggang sa simbahan. Pero ang tanong siguro ng marami sa atin, paano natin to isa sa buhay ngayon? Sa practical na paraan, may mga mungkahi ba yung mga source natin? Meron, parang ganito yung mga tanong na pwede mong pag-isipan. Una, kilalanin mo raw yung iyong mga bansa. Sino yung mga tao o grupo sa paligid mo, sa trabaho, sa community na pwede mong maabot o pagpalain. Okay, so identify your sphere of influence. Tama. Pangalawa,
Tukuyin mo yung iyong pagpapala. Ano ba yung unique contribution mo? Yung skills mo ba yan? Yung resources mo? O baka yung passion mo? Ano yung maibabahagi mo? Interesting. Pangatlo, Pangatlo, kumilos ka raw ng may layunin. Isama mo yung purpose na to sa mga desisyon mo araw-araw. Hindi lang basta trabaho for the sake of trabaho. may intentionality dapat. Oo, intentional. At pang-apat, subukan mong sukatin yung impluensya mo. Hindi lang sa kita, kundi ano ba yung nagiging epekto mo sa buhay ng iba. May pagbabago bang nangyayari? Tapos may nabanggit din dun sa Romans 12 na yung pagsamba daw hindi lang sa loob ng simbahan. Yung concept ng living sacrifice. Oo, mahalaga yon. Parang sinasabi doon na yung mismong buhay natin sa labas ng simbahan, yung etika natin sa trabaho, yung pakikiramay natin, yung pagtataguyod ng katarungan, yun mismo ang pwedeng maging paraan ng pagsamba. Yung pang-araw-araw na buhay, yun ang worship. Pwedeng maging ganon. Yung mga kilos mo, pwedeng maging reflection ng karakter ng Diyos na nakikita ng iba. Yung trabaho mo mismo, pwedeng maging act of worship. So, ano ang buod ng lahat ng ito? Mula kay Abraham papunta sa Israel, tapos sa simbahan, hanggang sa iyo na nakikinig ngayon. Parang may isang tuloy-tuloy na kwento at misyon. Meron nga. At ang misyon na yon ay ang maging daluyan ng pagpapala ng Diyos dito sa mundo. Hindi lang ito tungkol sa sariling kapakinaban. Kundi pagiging parte ng isang mas malaking kwento, isang mas malaking plano. Tama. At ang hamon talaga na iniiwan nito sa iyo ay paano mo tutugunan itong tawag na to sa sarili mong konteksto, sa iyong mga kakayahan at pagkakataon. At ito siguro yung iiwan naming palaisipan sa'yo. Anong klasing legacy ng pagpapala sa trabaho mo, sa community mo, sa pamilya mo ang gusto mong maiwan na masigit pa sa personal na tagumpay o kita lang? Isang bagay na, sulit pag-isipan.